Aywan ko lang, sana sa part ni Secretary Boying, tignan natin kung papaano nyo po ito sasagutin. Palagay ko, mas mabuti, wag na sila sumagot. Ganon? O kaya mag-apologize na lang sila. Kung ako Secretary Boying, hindi ko na sagutin yan. Hindi Okay na lang. Palagay ko, dapat sabihin mo na lang, sorry po, nadala lang ako ng damdamin. Gustuhan ko talaga mapauwi sa Tebes. Di ba? Mas maganda dyan, magpakumbaba na lang kayo. Tanggapin yung pagkakamali. At saka, ang balita ko, umaapil naman talaga sila eh. Umaapil Diba? Sa asal ba natin ito ay... Kaya nga tawag din appeal eh. Under appeal, sabi nga under appeal. Ang problema, binuli mo na agad. Paano mo appeal? Yun ang lumalabas. Diba? At ngayon, hindi lang yan, Jen. Oo. Paano ngayon ang tingin naman ng iba pang miyembro ng ASEAN sa atin, di ba? Ayan. Yung Pilipinas. Hindi ba na pumangit ang imahe natin sa ASEAN? Oo nga, no? Diba? Kasi kung hindi sila nagsalita ng ganun, Jen, na sinabi mong immature yung doing... Hindi nagpakadalos-dalos sa Secretary Boying, ano? Wala sanang ganitong issue, di ba? Binigyan mo pa ng masamang... baka maraming kumita dito, sabi niya. Yun na nga. Pinapalutang pa nga nila. Ngayon, actually, ito, meron lumutang dyan na ito daw negosyo ni Tebes ay inialok doon sa... anak daw ng leader ng Timor-Leste na parang bagang sabi ay naging business partner pa raw nila. Paano gagawin mo ngayon dito? Anong mukhang ihaharap mo ngayon pagka ito nagme-member na sa ASEAN? Tapos nandun ka, Pilipinas, makakatutol ka ba? Hindi kapag tumutol ka dito, sasabihin nila, hindi, bitter ka lang eh. Kasi napuntusan ka ni Suarez eh. At kung ako naman halimbawa, siyempre, di ba, kung ako yung sabihin na kung ang nagsabi niya ni kamag-anak pa ni Digamo, siyempre yung outburst, baka maunawaan mo pa eh. Pero kung secretary ka ng Department of Justice, hindi. At tapos sinundan pa ng Department of Foreign Affairs, di ba? Na ito yung mga official statement to ng gobyerno dyan. Tama. Pagka nagsalita kayo, nagiging nagiging policy statement eh. Na siyempre, para makita natin yung parehong side, di ba? Pangalawa, dito natin nakikita, di ba, nagtataka yung iba eh. Bakit natin question yung soberenya dun sa kaso ni Duterte na ibinigay natin siya sa ICC? Ito malinaw dito eh. Di ba, pinaliwanag niya na kapag kami, sabi nung Timor-Leste, ay bumigaw sa external pressure, isinusuko namin ng soberenya namin yung ating judicial independence. Doon pumapasok yun eh. Di ba? Parang tinusok ng karayong ang puso ko. Pagkatusok, pinikot na gano'n, no? Inikot, feel mo yun. Ang iba kasi, akala nila, ang soberenya lang kapag kinukuha yung West Philippine Sea. Yung bahagi ng bansa natin, no? Pagka isinuko mo yung kalayaan ng bansa, at yung batas, isinuko mo sa dayuhan, yun na rin yun eh, di ba? Pagsuko na rin ng soberenya yun. May hukuman naman sa Pilipinas, ba't doon dinala, di ba? Hindi mo nga iniharap sa hukuman dito eh, sa Pilipinas. Halimbawa, sa lower court, o kaya sa Supreme Court, para sabihin nila, sige, tama yung ginawa nyo, dalhin nyo yan sa ICC. And then, ganun pa man, kung ganun ang ginawa, at least merong pinadaan mo ng korte, di ba? Masasabi mo, hindi, pumayag yung korte dito eh. So, wala na hindi na pawalang kabuluhan yung judicial independence. It's a bad precedent. Yun nga. Maling, pangyayari sa ating bansa. Hindi po president yung tutukoy ang presidente, kundi bad president. Sabi niya, president. Pero sabi niya, bad president. At yun nga, mga kabayan, balikan nga po natin yung naging matinding tirada nito ni Secretary Boying doon nga sa mga taga Timor-Leste. Yamantakin mo mga kabayan na tinawag po niyang immature ang society at ang korte ng Timor-Leste. Tama ba mga kabayan? Mantakin mo mga kabayan, sumagot po ang Timor-Leste. At tinabagay nabuhusan ng malamig na tubig itong si Secretary Boying at ang ating DFA Secretary, mga kabayan. Tinabagay kasi parang tinatakot po itong mga to, yung Timor-Leste na sasali nga po sa ASEAN.
Sinasabi nga daw po na tayo, ang bansang Pilipinas, ay founding member ng ASEAN. Tapos, mga kabayan, parang pinapalabas daw po, pinapalabas daw po na parang nananakot na hindi ma-aproba itong pagsali ng Timor-Leste sa ASEAN dahil nga hindi ibinigay si Congressman Tevez sa ating bansa. Yan nga po yung naging usapan ni Sir Jen at ni Ka Nelson, mga kabayan. At ang matindi pa nga nito, doon sa artikulong isinulat ni Mr. Suarez na siyang dating foreign minister ng bansang Timor-Leste, talaga bang pati yung soberanya ng Timor-Leste, sinasabi nga nilang iginagalang dapat ang soberanya at yung pagpapasya nung bansang Timor-Leste. Kasi kung ibinigay nga po nila, at kung nagpadala nga po sila sa pressure ng bansang Pilipinas, hindi na bagay ibinibigay nila yung kanilang soberanya sa Pilipinas. Kabaliktaran ng ginawa po natin na pag-special delivery kay Pangulong Duterte dyan sa ICC, at sinasabi nga po nila, hindi na bagay pinipilipit pa ang batas na hindi daw po natin sinusuko ang ating soberanya. Tao lang daw po yung sinuko natin. Ginagawa po tayo ng ingot na itong mga to O ito mga kabayan, panoorin po natin kung paano po pinagtanggol ng foreign minister ng Timor-Leste ang kanilang soberanya. Baliktad na baliktad sa ginawa po natin ating bansa. Panoorin po natin to. Sir Jen, Ka Nelson, pasok! Latag muna natin. Hindi ho ba si Arnie Tevez ba? Arnulfo? Yes, Arnulfo. Dating congressman, Arnie Tevez. Siya po ay may kasong murder, di ba? Yes. Dahil siya ay tinuturo na mastermind ba nun sa pagpatay dun sa... Dating Governor Digamo. Oo, sa Negros. Negros, doon sa kanilang lugar. Ang ginawa ho ni Tevez nung siya ay kinasuhan na, lumabas ng bansa. At dyan nga ho natuntun sa Timor-Leste. Yan. Nung tayo po ay humingi ng extradition para siya mapabalik ng Pilipinas, pinaburan tayo dyan Nung una, tama, oo. Pinaburan tayo, unang beses. Umapila si Tevez. Yung kampo ni Tevez. Apila, pinaburan din tayo. Yes. Pero ngayong pangatlo, kaya singit ko lang, kaya ang announcement to, ay, mga kabayan, ready na kayo, bukas, uuwi na. Uuwi na itong si Tevez. Nanalo na tayo. Yun. At mukhang ito ay may pababalik na sa bansang Pilipinas para dito kaharapin niya ang mga kasong ipinato sa kanya. Ang problema, nag-file ng appeal sa Court of Appeals. Itong si Tevez. Sa Timor-Leste, no? Sa Timor-Leste. Itong pinakahuli ay pinagbigyan yung appeal niya. Pumabor naman kay Tevez. So, hindi siya pwedeng pauwiin dito. Ayun. Sisik na siya ng asylum. Doon muna siya mananirahan. Habang mainit yung kaso pa. Tama. Noong ito po ay ilabas ng Timor-Leste, yung desisyon. Natuluyan nang siya ay hindi pa uuwiin sa Pilipinas. Nagkaroon ng mga pahayag ang una, Department of Justice. At meron din pahayag ang Department of Foreign Affairs. Kung papaanong ang DOJ tuwang-tuwa sapagkat pumapabor sa pamahalaan, sa petisyon natin. At puring-puri yung Timor-Leste. Yan. Pero nung ito ay hindi na pumabor, at pumabor na kay Tevez. Ito na ho ang sinabi ng Secretary ng Department of Justice. Ano sabi? Nung una pa lang niyang sabihin doon, sabi ko mukhang mali. Kasi kung ikaw ay Department of Justice, doon pa lang sa pangalan, kagawaran ng katarungan. Yes, kagawaran ka ng katarungan. Kapag may mga inihain kang kaso, alam mo naman na dalawa ang pwedeng maging desisyon dyan. Pwedeng pumabor sa'yo. At pwedeng hindi rin pabor. Pwedeng pabor. Yes. Ano bang sinabi ni Secretary Boying Remulla ng DOJ nang ilabas ho ng Timor-Leste ang desisyon sa apila ni Arnulfo Tevez? Sige nga. Ito pong sabi ng DOJ Secretary. It's very hard to predict an immature justice system at work. Very immature pa yung justice system ng
Timor-Leste. There are maybe a million reasons for this. I don't know. Sir, you mentioned... Probably millions of reasons. Because they're a very immature society. The Philippines is very good at that. Magandang umaga, Pilipinas! Discover the limited edition jars. Ayon! Hindi ba dyan? Mukhang ko ako'y taga Timor-Leste, para masasaktan nga ako yan. Mula siguro sa ordinaryong mamamayan. Yes. Sabihin mo bang immature society? Immature justice system? Mula doon sa siguro bata hanggang matanda. At kahit na yung mga karaniwang tao ng Timor-Leste, hindi magiging maganda ang pagtanggap sa pahayag na yan. Kung halimbawa ang taga Timor-Leste naman magsabi, oy, ang kayong mga taga Pilipinas, masyadong immature ang justice system ninyo dyan. Bakit nyo isinuko sa ibayong dagat, sa mga dayuhan? Halimbawa, paano kung nagsigay ng ganung reaksyon sila, no? At nag-react sila dun sa kaso ni Pangulong Duterte. Ako bilang isang mamamahayag, gagamitin ko pala tuntunan ito. Para sabi, oy, Timor-Leste, huwag kayo nakikialam sa... Kung ganun ang mangyayari. Kanya-kanya, di ba? Nasundan pa yan dyan ng isa pang pahayag. This time, Department of Foreign Affairs naman. Nagbigay din sila ng Ang sabi niya, we are disappointed that Timor-Leste has not shown enough trust in the delivery of justice in the Philippines. A founding member of the ASEAN, yung Pilipinas, which it seeks to join. And among the very first ASEAN members states to convey support for its aspiration to join the association. So parang gusto sabihin, may hinihingi kayong pabor sa amin Gusto nyo maging miyembro ng ASEAN. Kailangan mo ang tulong namin. So parang dapat ang decision niya, pabor din sa amin. Ayun nga. Mukhang batay ka. Ang kagawaran, ano po ito? Hustisya pinag-uusapan natin dito, ha? At ito naman, Department of Foreign Affairs, diplomatic relation naman ito. Parang hindi rin maganda na parang pine-pressure mo ang isang bansa dahil meron silang kahilingan sila na maging miyembro ng ASEAN. Ayan. At dahil dyan, hindi na ho nakapagpigil. Sabi ko sa inyo, may magre-react dito. Sumagot ang mga opisyales ng Timor-Leste? Hindi lang basta-basta opisyal ito, Jen. Itong sumagot ay dating foreign minister ng Timor-Leste. At kasalukuyan, siya po ang permanent representative sa United Nations ng Timor-Leste. Hindi siya nakapagbabuti yung mga taga Timor-Leste mismo ang sabi ni kagawaran ng katarungan ng Timor-Leste, ang hindi rin sumagot kundi ito ay Ito na siya. Siyempre hindi naman palagay ko iimik na yung judiciary, hindi naman masyadong nagre-react yan, di ba? Tsaka parang retired justice din ata ng Timor-Leste, no? Naging din ito. Ang alam ko, nakalagay doon sa... Matataas na naging mataas na opisyal ng Timor-Leste. Yes. Ang sabi niya, siya po ay sumulat ng isang artikulo na lathala sa Timor-Leste at meron ding English article. Okay. Ano ang kanyang sentimiento at reaksyon sa mga sinabi? Eto, pinili ko yung mga mahalaga, ha? Okay. Eto, ang sabi niya tungkol sa judicial independence and the separation of powers. Dito meron kang dapat mapagtanto natin ito, ha? Lalo na ng Department of Justice, Ako knowing Secretary Boying Rimulya, well, ako personally alam ko matapang 'yan, pero kahit ito'y matapang, makatwiran ito at saka makatarungan ito. Pero para sabihin niya 'yan, Sec Boying, aywan ko lang Parang sablay, medyo ako po bilang isang kaibigan niya, parang masasabi kong mapupunak ako sa bagay na ito. Kaya itong sinabi ang sumulat po nito ay si dating Foreign Minister Dionisio Babo Soares. Parang Pilipino lang Dionisio Soares, Taga Timor-Leste talaga yan? Taga Timor-Leste. Baka Pilipino yan. Okay. Ang kanyang isang inakda dito, ang kanyang tinalakay tungkol sa judicial independence. Ibig sabihin yung hukuman, dapat independent yan. Hindi mo papakialaman, di ba? So, teka lang, ang tinutukoy, baka naman may ibas ang tinutukoy. Ang tinutukoy ba yan ay mga naunang pahayag ni Secretary Remulla at saka ng Department ng Foreign Affairs ng Pilipinas? Mismo.
Ayun. Baka naman kasi kakumamaya At saka mapapanggan natin. Nandito, sige. Sige. Tungkol sa judicial independence and the separation of power. The separation of powers is a cornerstone of democratic system, ensuring that the judiciary operates free from interference by the executive or legislative branches. Mukhang dyan palang tinamaan na sila dyan Oo nga. Di ba nung ipinipilit nila na ang judicial authority, competent judicial authority, DOJ, di ba? Marami nga napangiti doon, no? Ang sabi niya, judiciary operates free from interference by the executive or legislative branches. Okay. In democracies, judicial independence is sacrosanct. Mataas yan. Allowing courts to adjudicate case based on laws and facts rather than political pressure. Hindi na pwede pinipressure yung judiciary, lalo na kung political dahilan. Okay. Eto na. The Philippine government's apparent frustration. So talagang tinukoy ang pamahalaan ng Pilipinas ay yung kanilang yung hindi pagkagusto desisyon with Timor-Leste's judiciary raises concerns about how Manila interprets this principle. Ayun. Diba? Parang napaghahalata nga tayo. Parang hindi nyo alam yan. Parang yung independence ng judiciary at yung separation of powers. Ano sinabi ni Secretary Boying? Doon sa Justice? Immature. Parang gusto nyo sabihin, teka lang, parang kayo yata ang immature. Ayun nga. Ito pa. Does it view, patanong po ito, does it view judicial independence as subordinate to executive decisions? Parang tinamaan na naman tayo dito dyan. Kasi yung ginawa nila sa dating Pangulong Duterte, parang ganito does it view that judicial independence as subordinate to executive decisions? Sunod-sunuran ba ito sa pasa ng executive? Parang gano'n, no? Eto pa dyan. Eto na yung tusok na tusok. Particularly, lalong-lalo na, in international cooperation cases. Nako po. Bullseye ang tawag dyan. Bullseye. Hindi lang sa kaso ni Tebes to dyan. Sa kaso din ng dating Pangulong Duterte. Parang may patama na, di ba? Totoo. Pwede ba yon na ang mamamayani executive decision sa halip na yung judiciary ninyo? Lalo na kung international cooperation cases? Kasi yung Department of Justice, ano yan di ba? Executive Department yun Hindi naman yung judiciary Eto pa. If so, such a stance could undermine the foundational democratic principle of an impartial judiciary. Di ba? Kaya nga nakapiring yung babae dyan, may hawak ng timbangan. Impartial ka dapat talaga dyan. Pagka hindi sinunod ito, parang nabaliwala nga yung impartiality ng hukuman, di ba? Ito pang tanong niya. Ito pang sabi niya, it is worth reflecting on whether Manila expects its presidency or government to influence judicial outcomes to align with diplomatic objectives. Nadamay pa yung presidente dito. Diba? Kailangan ba na ang influensya ng presidente sa mga judicial outcome? The notion of the government initiating the courts contradicts the ideals of judicial autonomy and separation of powers. While extradition cases often involve executive cooperation, they must remain grounded in legal procedures and judicial rulings. Conditioning judicial decisions on political or diplomatic interests erode trust in democratic institutions. Parang mas matured nga sila. Kung ito mga pananaw nitong si Ginoong Dionisio Suarez. Yes. Eto pa dyan ang kanyang paliwanag. Parang masakit ang mga tinuturan nito. Masakit talaga. Lalo na kung guilty ka, di ba? Totoo. Eto pang sabi niya dyan. Bakit dapat na manindigan ang Timor-Leste sa desisyon nila? Ayun, tungkol kay Tebes. Okay. Eto. Adhering to their constitutional powers,
Timorese authorities acted independently in addressing the asylum and the extradition request. Eto na, Jen, ha? Eto na sinasabi ko. Sovereignty in democracies necessitates adherence to constitutional principles regardless of external pressures. Ayun! So, talagang nababanggit ang soberenya. Kapag ka sinuko mo ang soberenya ng isang demokrasya dahil nagpa-impluensya ka sa external pressure, wala kang may pagmamalaking soberenya. Kaya pala sabi Timor-Leste judicial system is not obliged to act according to another nation's expectation. Hindi sila obligado na sumunod sa atin. Kasi para bagang ine-expect ng Pilipinas, ang ine-expect namin mapapauwi yan Kami ang mananaig dyan Yes. Sabi ng Timor-Leste, teka, wala kami pakialam sa inyo, ba't kami mapapapressure sa inyo? Sabi niya, pagka sumunod kami sa inyo, na-pressure nyo kami, isinusuko namin yung soberenya. Parehong-pareho dyan nung kaso ni Pangulong Duterte, di ba? Nagpa-pressure tayo Parang kung ako si Secretary de Molina, parang tayo sinasampal niyan, di ba? Parang hindi ako makakatingin ng mata sa mata niyan. So, lalo na kung pupunta ka ng Timor-Leste, di ba? Nakayuko akong humarap niyan pagka nagkaganon. At nabanggit din yung, parang tinatakot yung Timor-Leste na dahil gusto naming mag-join sa ASEAN, ayaw nyo kami parang haharangin nyo. Haharangin nyo kami sapagkat kayo founding chairman kayo ng ASEAN sabi ni Suarez, this alleged tactic raises ethical and diplomatic concern. ASEAN membership is predicated on mutual respect, non-interference, and consensus, values that underpin regional harmony. Using a judicial case as leverage against a nation's application to ASEAN contradicts this principle and risks diminishing the spirit of regional unity. And then napuntusan pa tayo. Hindi naman nyo pa yung ASEAN? Parang ang dating niya ngayon, Nelson, kapag tayo tumutol dyan, nakita nyo na, di ba? Ginawa nyo talaga sa amin ito. Wala sa katarungan yan. Ibig sabihin, parang ang dating tuloy, nilay mo na yung baraha mo laban sa kanila, no? Yes. Di maobliga tayo. Sige na nga, payagan na namin kayo. Parang ganun tuloy yung mangyayari. Kasi pagka hinarang mo sila sa ASEAN, anong basihan mo? Dahil nandun sa kaso na hindi namin pinaburan? Di ba? Labag yan sa prinsipyo ng pagkakaisa. Nako. Eto pa, pinakahuli, concluding thoughts. Sige. Conclusion. That Philippines Timor-Leste dispute over Tevez Jr.'s extradition touches on universal themes of justice, democracy, and diplomacy. It reminds us that judicial independence is integral to democracy. Nakita mo na. That sovereignty must be safeguarded. And the regional values such as ASEAN's must be upheld. Hindi pala talaga sila, immature. Yes. Mukhang mature itong si Dionisio Suarez. Napakatibay nung kanyang pahayag. Kailangan, pagka-demokrasya ka, meron nga namang judicial independence. Kung may judicial independence ka, hindi ka pwedeng pakialaman ng external pressure, di ba? Pag bumigay ka doon, binabaliwala mo yung soberanya, isinusuko mo yung kasarilan mo. Totoo. Kasi katarungan ng bansa mo yan Ang dating tuloy, parang isinuko mo sa ibang bansa. Yes, parang, sige, bahala kayo. Wala kaming, hindi na... Parang sasabihin, kung ginawa nyo kay Duterte yan, huwag nyo gawin sa amin. Huwag nyo kami pakialaman dito. Huwag nyo kami pakialaman. Judicial system namin ito Yes. Eto pa, in navigating such cases, nations must tread carefully. Dapat maging maingat. Magpakaingat kanya kayo dyan. To ensure that political pressures do not compromise legal integrity. For Timor-Leste, acting by constitutional powers was not only the right course, but also a reaffirmation of its commitment to justice. For the Philippines, this episode serves as an opportunity to reflect on how its actions align with democratic values and ASEAN principles.
Di ba? Para tayong pinagsasampal niyan dyan. Hindi pala tayo. Parang si Secretary Boying. Hindi, ako bilang isang mamamayang Pilipino, parang nahiya ako sa pangyayaring ito. Sa mga sinabi. Magalang yung kanyang pagkakasabi, pero may turok sa puso ito. At hindi ito, hindi... Kasi yung kay Secretary Mulya, alegasyon yun. Sinabi mong, anong pruweba mo? Na immature society. Tapos immature justice. Ito, yung kanya, factual yung binanggit niya. Tsaka may talaga may katalinuhan, di ba? Wala kang maibubutas. Hindi mo nga pwedeng basagin yung argumento na to eh. Kasi pag binasag mo to, ibig sabihin, hindi ka pala sang-ayon sa judicial independence ng isang bansa. Ng isang demokrasya. Ay, hindi. Mangyayari talaga sa Pilipinas, parang hindi nga talaga. Ayun ang nangyari. Ayun nga yung nangyari, di ba? Oo. Ayan lang po. Sabi ko na, hindi makakatulong yung mga pahayag na yan. Aywan ko lang. Sana sa part ng Secretary Boying, tignan natin kung paano niyo po ito sasagutin. Palagay ko, mas mabuti, wag na sila sumagot. Ganon? O kaya mag-apologize na lang sila. Mas mababaon ba? Makukumunay ba sila dyan? Naman. Paano mo... kasi kapag ang katotohanan, ang makikipaglaban ka at questionin mo, lalo ka lang mababaon, di ba? Para kang nasa komunin, habang nagagalaw ka, lumulubog, Well, so, kung ako Secretary Boying, hindi ko na sagutin yan. Okay na lang. Palagi ko, dapat sabihin mo na lang, sorry po, nadala lang ako ng damdamin. Saka gustuhan ko talaga mapauwi sa Tebes. Di ba? Mas maganda dyan, magpakumbaba na lang kayo. Tanggapin yung pagkakamali. At saka, ang balita ko, umaapil naman talaga sila eh. Umaapil diba? Sa asal ba natin ito ay... Kaya nga tawag din appeal under appeal, sabi niya under appeal. Ang problema, binuli mo na agad, paano mo appeal? Di ba? At ngayon, hindi lang yan, Jen. Paano ngayon ang tingin naman ng iba pang miyembro ng ASEAN sa atin, di ba? Ayan. Yung Pilipinas. Hindi ba na pumangit ang imahe natin sa ASEAN? Di ba? Parang binubuli mo yung hindi pa nga miyembro eh. Diba? Una, doon sa tingin nila, tungkol kay Duterte, medyo... Hindi ko alam kung pumangit. Dito sa issue naman ni Tebes. Dito na, medyo... Hindi ko alam kung... Diba? Kasi kung hindi sila nagsalita ng ganun, Jen, na sinabi mong immature yung day. Hindi nagpakadalos-dalos sa Secretary Boying, wala sanang ganitong issue, diba? Kung ako yon, sasabihin ko lang, umaapila ho tayo. Umaasa tayo na sa darating na kasi ganyan naman ang batas di ba? Minsan po papabor sa kanila, minsan po papabor sa atin. Binigyan mo pa ng masamang baka maraming kumita dito, sabi niya. Yun na nga. Pinapalutang pa nga nila ngayon. Actually ito, meron lumutang diyan na ito daw negosyo ni Tebes ay inialok doon sa anak daw ng leader ng Timor-Leste na parang bagang sabi ay naging business partner pa raw nila. Alam mo dyan, kahit sabihin na natin yan for the sake of argument. Sabihin mo na lahat nung sinasabi mo totoo. Pero hindi mo dapat sabihin. Yun na nga. Di ba? Kasi tinan mo, nabutasan ka. Lumaban ka na lang ng kung talaga Paano gagawin mo ngayon dito? Anong mukhang ihaharap mo ngayon pagka ito nagme-member na sa ASEAN? Tapos nandun ka, Pilipinas, makakatutol ka ba? Hindi kapag tumutol ka dito, sasabihin nila, hindi, bitter ka lang kasi napuntusan ka ni Suarez Diba? At kung ako naman halimbawa, siyempre, di ba, kung ako yung sabihin na kung ang nagsabi niya ni kamag-anak pa ni Digamo, siyempre yung outburst, baka maunawaan mo pa mo. Pero kung secretary ka ng Department of Justice, hindi, at tapos sinundan pa ng Department of Foreign Affairs, di ba? Na ito yung mga official statement to ng gobyerno dyan. Tama. Pagka nagsalita kayo, nagiging nagiging policy statement Totoo. Hindi basta-basta nagsalita ka, parang personal opinion nyo, hindi yan. Ako, matataas na official ng gobyerno kayo Parang lahat yan, sakop po lahat ng Department of DOJ, pati DFA, pag nagsalita, lalo na spokesperson, secretary, yan ang posisyon ng ahensya. Totoo. Baka kasi kako ang naiisip ni Secretary Boying nung piskal lang kinapagalitan siguro niya. Piskal sa Pilipinas, pwede na. Kasi DOJ Again, ako naniniwala ay Secretary Boying bilang sabi ko, Lason, personal nating kakilala, kaibigan niyan. Pero dito sa puntong ito, sir, mukhang
pakamuni-munihin pa po natin. Ano ha? Tignan natin kung paano natin ito aayusin sa pagitan po ng Timor-Leste. Yun nga. Ano ha? At ito naman, Jen, na napasadahan ko lang. Una, siyempre, para makita natin yung parehong side, di ba? Oo. Pangalawa, dito ho natin nakikita, di ba, nagtataka yung iba eh. Bakit natin question yung soberenya dun sa kaso ni Duterte na ibinigay natin siya sa ICC? Okay. Ito malinaw dito eh. 'Di ba? Pinaliwanag niya na kapag kami, sabi nung Timor-Leste, ay bumigaw sa external pressure, isinusuko namin ng soberenya namin yung ating judicial independence. O doon pumapasok yun eh. 'Di ba? Parang tinusok ng karayong ang puso ko. Pagkatusok, pinikot na gano'n, no? Inikot, feel mo yun. Ang iba kasi, akala nila, ang soberenya lang kapag kinukuha yung West Philippine Sea. Yung bahagi ng bansa natin. Pagka isinuko mo yung kalayaan ng bansa. At yung batas. Isinuko mo sa dayuhan, yun na rin yun eh. Di ba? Pagsuko na rin ng soberenya yun. Mo. May hukuman naman sa Pilipinas. Ba't mo doon dinala, di ba? Hindi mo nga iniharap sa hukuman dito eh, sa Pilipinas. Halimbawa, sa lower court o kaya sa Supreme Court, para sabihin nila, sige, tama yung ginawa nyo. Dalhin nyo yan sa ICC. Nako. And then, ganun pa man, kung ganun ang ginawa, at least merong pinadaan mo ng korte, di ba? Masasabi mo, hindi, pumayag yung korte dito eh. So, wala na hindi na pawalang kabuluhan yung judicial independence. It's a bad precedent. Yun nga. Maling, pangyayari sa ating bansa. Hindi po president yung tutukoy ang presidente, kundi bad president. Sabi nyo, president. Pero sabi nyo, bad president. Well,